In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. At magpatutuo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa, mga gawa, at pagunita kay San Felipe Neri Pari. Sa mabuting balita, ipinapaalala sa atin ni Jesus na darating ang Espiritu ng katotohanan. Ang banal na Espiritu na magpatutuo tungkol sa Kanya. Kasabay nito, tinawag din tayong maging mga saksi kahit sa harap ng pag-uusig. Sa unang pagbasa naman, makita natin ang halimbawa ni Lydia, isang babaeng bukas ang puso sa salita ng Diyos. Sa kanyang pagtanggap kina San Pablo, pagsimula ang isang tahanang naging sentro ng pananampalataya. Halimbawa sa panahon ngayon, ang pag-uusig sa pananampalataya. Katulad ng babala ni Jesus, nangyayari ito ngayon. Hindi man sa anyong pisikal, kundi sa pamamagitan ng kultura, ng cancel culture, paghamak sa simbahan o pagkalat ng maling aral. Ang bukas na puso sa Ebanghelyo. Tulad ni Lydia, may mga pamilya pa rin ngayon na bukas ang tahanan sa pagdadasal ng rosaryo, pagdiriwang ng banal na misa, at pagtanggap sa mga nangangailangan. Kahinaan sa pananampalataya. Maraming kabataan at matatanda ang napapalayo sa simbahan. Ngunit sa halip na sisihin, tayo ay tinatawagan upang magpatutuo sa gawa, sa salita at buhay na puno ng pag-ibig. Ang tugon natin sa simbahan, ang pagbabalik loob. Tayo ay tinatawag upang aming kilalanin ang mga pagkakamali, katamaran sa pagdalo sa misa, kakulangan sa pakikilahok sa mga gawaing pamparokya o pagkalimot sa panalangin. Mga pagbabago, gamitin natin ang panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay upang muling manindigan para kay Kristo na may kagalakan at panindigan tulad ni San Felipe Neri na kilala sa kanyang kababaang loob at kasayahan sa paglilingkod sa Diyos. Manalangin tayo para sa kagalingan ng mga may sakit.
Aming mapagmahal na Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa intersesyon ng mahal na Birheng Maria, aming dalangin ang gagarang kagalingan ni na Obispo si Bantulo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Cañares, at lahat ng may karamdaman sa aming mga tahanan, sa aming pamayanan, at sa buong daigdig. Pagalingin mo sila, Panginoon, palakasin mo ang kanilang loob, bigyan ng tibay ang kanilang katawan at espiritu. Manalangin din tayo para sa mga pumanaw. Ina ng awa, aming Inang Maria, sa pamamagitan ng iyong mapagpalang panalangin, inihabilin namin ang mga mahal naming pumanaw. Kabilang narito ang aking mga minamahal na inaalay ko sa iyo ngayon. Kasama na si Pope Francis. Naway pagkaloob sa kanila ng Diyos ang kapayapaan at kaligayahan sa kanyang kaharian. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Juan, ang espiritu ng katotohanan bilang patnubay. Sa gawa, ang pagbukas ng puso ni Lydia sa salita ng Diyos. San Felipe Neri, patron ng kabataan at ng kagalakan sa paglilingkod. Katekismo ng Simbahang Katoliko, artikulo tungkol sa misyon ng banal na espiritu. Gaudete et Exsultate ni Pope Francis, paanyaya sa kabanalan sa gitna ng makabagong panahon. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!